On September 21st, 1972, President Ferdinand E. Marcos proclaimed martial law. With Proclamation 1081, he began the work of building a new society. This decree was a promise, an earnest for the future, a monument to the revolution that transforms and directs for the ultimate freedom of man. Maynila, 1972. Ang simula ng bagong panahon o ang takip silim ng kalayaan. Sa ilalim ng bakal na kamay ng batas militar, ang lungsod ay nagpigil ng hininga at ang mga sekreto ay umunlad sa mga anino. Ninakaw nila ang ating mga karapatan, ang ating mga boses, ngunit hindi nila mananakaw ang ating diwa. Lalaban tayo! Ipasa mo ito sa mga tao. Huwag kang mahiya at ibahagi ang ating kagustuhan na makamit natin ang ating kalayaan. Ang mga bagong regulasyon ngayon ay napaka-interesante. Hindi tayo tatahimik! Lalaban tayo sa ating kayan! Hindi natin hayaan sirain ngayon tayo! Hindi ngayon! Hindi kailanman! Ani, umanda yan din ka. Isabel? Hindi ka dapat nandito. Masyadong mapanganib. Ngunit, kailangan kita, Jose. Kailangan kita makita. Subalit, masyadong mapanganib. Kailangan natin lipat ang mga supply ngayong gabi. Binabantayan nila tayo. Jose, nagmamakaawa sa'yo. Tumakas na lang tayo. Jose, lalaban tayo. Kailangan natin ipaglaban ang ating layan. Hindi ako tayo papayag na kunin ang ating kalayaan. Jose, pakiusap. Sumama ka sa akin. Maaari nating iwan ang lahat ng ito. Huwag mo kaming subukang iwan, Jose. Kailangan ka namin. Ako? Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Isabel, patawad. Hindi ko kayang iwanan ang lahat ng ito. Ang paglaban ay nasa aking dugo. Ngunit, ikaw ang aking liwanag. Tristeta, patawad. Ang mga pangyayari ay mahantong sa isang trahedya. Kailangan kong magdesisyon. Ang paglaban ay aking buhay, ngunit ikaw ang aking inspirasyon.
Sabing dapa! Sino yung mga kasama mo? Sino yung mga kasama mo? Sino yung mga kasama mo? Sumagot ka! Hindi mo sila mahanap! May pag-asa ka bang mabuhay? Kung sasagot ka! Tikas ka talagang kupal ka. Pedro, bigay mo sa akin to. Basta. Sa gitna ng takip silim, ang mga anino ay nagtagpo, ang mga puso ay napasag, at ang paglaban ay naputol. Ang kanilang mga kwento ay nananatili, isang paalala ng mga sakripisyo ng kalayaan.